Diyos marhay na aga! Nandito nga kami ngayon sa bukid para magkopra at pinagluto ko nga sila ng buttered tahong at kusidong isda at ang ginawa ko nga pang paasim ay yung dahon ng kamandiis. Maaga pa nga lang ay umalis na kami ng bahay kasi medyo malayo pa yung lalakarin namin papunta sa bukid. Kasama ko nga pala dyan si mama at ang kapatid ko at sinama nga pala namin to si Abaw kaya medyo natagalan kami sa paglalakad. Fast forward ko na nga lang itong video at makalipas nga halos isang oras na paglalakad ay nakarating na rin kami rito. Naabutan nga namin dito si Papa na sumisilong sa kubo kasi naulan na. Nagbabalat at naghahakot pa nga lang sila ng niyog kaya naman baka ilang araw pa to bago matapos. Pagkatapos nga dyan makapagpahinga ng konti ay nag-asikaso na ako dyan ng lulutuin kong tahong. Papakuluin ko nga muna ito sa pineapple juice na nabili namin kanina sa daan. Bali nahugasan at nalinisan ko na yan ng mabuti sa bahay kasi sabi ko nga ay malayo yung pinag-iigiba ng tubig dito. Nakapagsayang na nga din pala sila ng kanin kaya naman ulam na lang talaga yung lulutuin ko. Eto nga po pala yung pinagkokoprahan namin pero hindi naman po ito sa amin ha. Kami lang po yung tagabantay at gumagawa ng mga gawain dito sa bukid. Kaya nagpapasalamat po talaga kami sa may-ari ng lupang ito sa tiwalang ibinigay nyo sa amin. Nang matayo na nga pala yung sabaw ng pinapakulo kong tahong ay inilipat ko muna yan dito sa dahon ng anahaw. Isinalang ko nga ulit itong kaldero at nagtunaw na ako dyan ng butter at nang matunaw na nga inilagay ko na yung bawang na tinadtad namin sa bahay kanina. Niluto ko lang ng konti ang bawang at isinunod ko na itong pinakulaan nating tahong kanina. Hinalo-halo ko lang yan ng mabuti at tinakpan ng ilang minuto sa kahinain ko na. Inilipat ko nga yan sa dahon ng saging kasi magluluto naman ako ng kusidong isda. Magpapakulo muna ako ng tubig kasama ang sibuyas, sili at kamatis. Habang hinihintay na kumulo ay tumulong muna ako dito sa pagbabalat ng niyog habang sila Papa at yung kapatid ko ay naghahakot naman. Hindi naman nga ako masyadong marunong nito pero pwede na siguro magsuro sideline. Sa gawain ng ito ay kailangan mo talaga ng sapat na lakas kasi kung hindi ay manghihina ka talaga. Pero para sa akin ay mas madali ito kaysa sa maghakot ng mga nyug. Konti nga lang naman yung nabalatan ko kasi kumulo na yung pinapakulo kong tubig. Nanguha nga muna ako ng dahon ng kamandiis kasi ito ang gagawin kong pangpaasim sa lulutuin kong kusido. Yung mga talbos nga lang yung kinukuha ko para makain din namin. Yung matanda na kasi na dahon nito ay medyo makunat na. Yung bunga nito ay pwede rin gawing pangpaasim. Yung kaso nga lang ay wala pang bunga ngayon. Pagkarating ko nga dito sa kubo ay nilagay ko na itong mga dahon at isinunod ko na rin ang gulay na petchay at naglagay na rin ako ng asin. Hinalo ko lang yan at isinunod ko na rin itong isda na hindi nagpakilala. Nagayat at nalinisan na nga rin pala namin yan kanina sa bahay. Nang malapit na nga maluto ay tinikman ko na yung sabaw. Abay nakakakilig ang asim. At dahil naluto na ay inihanda na namin ang aming pagsasaluhan ngayong pananghalian. Dito nga kami magsasalo-salo sa agunan kasi wala namang lamesa doon sa kubo. At para walang hugasan na pinggan kasi napakalayo ng pinag-iigiba ng tubig dito kaya magbubudol fight kami dito sa dahon ng saging. Nagdasal nga muna kami bago kumain para magpasalamat sa masarap na pagkain na pagsasaluhan namin ngayon. Ngayon nga lang po ako nakapagluto ng ganitong luto sa tahong ay dahil nga po una ko yung natikman nung bumisita kami sa bahay ni Boy Pulpog. Masarap pala ang lutong ganito kaya sabi ko ipapatikim ko rin ito sa kanila. Deserve naman namin na makatikim ng masarap na ulam ngayon kasi nakakapagod ang trabaho sa pagkokopra. Napakasarap nga talaga kumain lalo na kung salo-salo kayong pamilya. Pagkatapos nga namin kumain dyan ay bumuhos naman ang malakas na ulan at pagkalipas nga ng ilang minuto ay lumabas naman yung araw. Ganito talaga yung panahon dito sa amin, uulan, mayat-mayat ay araw na naman. Nagbatak naman kami ng kapatid ko ng mga nabalatan ng nyog para mamaya ay makapagsalansa na si Papa at makapagpausok na nito. Meron nga pala kaming dalang hinog na saging na saba at lalagain namin ito para sa aming merienda. Hinati nga lang pala namin yan para kinaumagahan ay may maluluto pa sila Papa. Napakasarap nga nito sa kape at tamang-tama nga lang yung pagkahinog niya. Habang hinihintay na maluto ay nagbatak naman ulit kami. Fast forward nga ng maluto na ay nagmerienda na kami nitong nilagang saging at nagtimpla nga din pala dyan si Mama ng kape kasi yan ang pinakamasarap na partner dito. Napakasarap din talaga magmerienda lalo na kung ramdam mo talaga yung gutom at pagod. Yung tipong nanginginig na yung tuhod mo. Pagkatapos namin dyan magmerienda ay nagbatak naman ulit kami habang si Papa ay nagsasalansa na kasi mamayang gabi ay aagunan na yan. Mag-aalas 4 na nga ng hapon sabi ni Mama ibababa na kami ng bundok kasi medyo malayo pa yung lalakarin namin pa uwi. Iniwan nga muna namin si Abaw para maka-enjoy at makapamasyal muna siya dito sa bukid. May nakita nga kami sa daan na tagbak na maraming bunga at yung iba nga ay mga hinog na kaya naman pinagkukuha ko ito. Napakasarap nga ng lasa nito, matamis na medyo maasim at ang kulay nga ng hinog nito ay kulay dilaw. Napakarami nga ng hinog kaya naman inubos ko na kasi gustong-gusto rin ito ni Mama. May nadaanan nga din kaming puno ng bayabas na halos puro hinog na yung bunga kaya naman nanguha din kami. At hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod ulit. Salamat po sa panonood. See you in my next vlog. Follow for more.